Habang nagkakape po tayo, pag-usapan natin yung isang video ng kababayan natin na may titulo o may title, kumbaga, na sinasabi nila na ang Canada ay parang Pilipinas lamang o parang isang malaking Pilipinas lamang. Marami ang nag-react, marami ang nag-oppose sa ideya na yon at marami ang mga kababayan natin dito sa Canada na medyo nagalit at nagkomento doon sa video na yon, pero hinahanap ko yung kabuuan, hindi ko na mahanap. Pinanood ko lang yung isang video ng isang kababayan natin na nag-react din. Well, hindi natin alam yung katotohanan sa buhay niya sa kasalukuyan kung bakit niya sinabi na ang Canada ay parang isang malaking Pilipinas lamang. Marami, sabi ko nga, marami yung nag-agree, marami yung nag-oppose, marami yung nagkomento, marami rin yung nagbigay ng kani-kanilang mga suhestyon o kani-kanilang mga argumento patungkol dito sa usapin na ito. Matagal ko na rin sinasabi sa inyo na hindi natin matutuwiran o hindi natin matututuran o hindi natin mabibigyan ng kumbaga pantay na pagkilala ang isang bansa sa kapwa niya bansa o sa iba pang bansa. Kasi, batay na rin sa pag-aaral natin, syempre, nagturo po tayo sa Pilipinas ng economics at nakita natin doon na malaki ang pagkakaiba ng bawat bansa sa kapwa niya bansa. Historically speaking, malaki yung pagkakaiba ng Canada at ng Pilipinas. Economically speaking, magkakaiba ang antas o naging antas or level ng antas ng pamumuhay ng mga tao dito sa Canada at sa Pilipinas. So nangangahulugan na ako ay let's say nag-oppose doon sinabi actually ng kababayan natin na ang bansang Canada ay parang pinalaking Pilipinas lang. Kumbaga may paghihirap din, something like that. Well, nag-uupos ako in the sense na kasi yung parang antirada doon sa mga pahayag ay nagkakaroon ng bias sa pagtingin. Siguro the way na sabihin niya yung mga bagay na ito, no? Pero sabi ko nga, hindi ko alam yung kanyang kalooban at kaisipan sa mga pagkakataon na isinulat niya sa mga pagkakataon ginawa niya yung video na yon, ano? Hindi natin alam. So kung pupuntahan natin yun, makikita ninyo na ang pagkakaiba ay hindi mo makikita unless napunta ka na sa ibang lugar o napunta ka na sa isang lugar. Malaki ang pagkakaiba at mayroong sigurong pagkakahawig, yes. Okay, pag-usapan natin, halimbawa, sa lawak ng Pilipinas at sa laki, luwang ng Canada. Ang Canada ay napakalawak na bansa, kumbaga parang may tuturing na nga na isang kontinente kung tutusin. Pero hinati na lamang ito, no? At pinaghati-hati na lamang ito batay sa probinsya at batay sa mga panukala nila. So ganon yung kanilang naging hatian. Ngayon, ang Canada ay makikita natin hindi naman talaga lahat ng tao ay kalat dito sa Canada. Mostly, ang mga tao po ay nandito sa south. Ibig sabihin, nasa southern part ng Canada. Halimbawa po, ang Regina ay wala naman sa northern part ng Saskatchewan. Nasa south. Ang Alberta, ang Calgary ay nasa gawing south ng Alberta. Halimbawa, ang Ontario, yung mga kabisera nito at yung mga malalaking syudad nito ay nasa gawing south. So, ibig sabihin, mas malaking porsyento yung naokupa ng mga tao dito sa south. Unlike sa Pilipinas ay kalat-kalat, no? Bawat probinsya, bawat town ay masasabi mo, dadaanan mo, may tao talaga, no? Unless doon sa mga bulubundokong lugar talaga. Ano ang implikasyon nito ngayon? Na ang tao dito sa Canada ay mas focus on the south compared to north. Sa Pilipinas kasi, kung makikita ninyo, yung lawak, masasabi natin, yung lawak. Pero kung kumpara, maliit pa rin ang Pilipinas, hindi po ba? Ang lawak ng Pilipinas ay, sa akala natin, malawak na. Pero kung titignan natin mabuti, kung itatapat po ninyo yung numero at laki ng isang bansa katulad ng Canada sa Pilipinas, maliit pa rin ang Pilipinas. Kaya lang, mas malaki ang population nito. Ngayon, sabi ko nga, ano ba ang implication nito? Yung pressure sa kalikasan, lahat-lahat na economy ay mas malaki sa Pilipinas kaysa sa Canada. No? Tingnan nyo po, hindi ko na ilalagay dito.
Pero tingnan nyo, malaki ang agwat ng populasyon o bilang ng tao sa Pilipinas kaysa sa Canada. Ngayon, yung pressure nito ay nasa tao, yung pressure nito ay nasa gobyerno. So, ibig sabihin, hindi karaniwang natutugunan ng gobyerno ng Pilipinas lahat ng pangangailangan ng malaking populasyon ng Pilipinas. Pupunta na tayo sa health. Sabi ko nga sa health, mas malaking porsyento ngayon dito sa Canada ang natutugunan ng gobyerno ng Canada pagdating sa health-wise, no? Kumpara sa Pilipinas. For instance, hospitalization. Sa hospitalization, alam po natin yan. Matagal ko lang sinasabi na mayroong pagkukulang ang health department natin kumpara sa Canada. Hindi lang yon, no? Yung iba't ibang services pa. Katulad ng gamot, katulad ng mga basic needs na kailangan dapat sa tao ay hindi na ibibigay. So, ibig sabihin, dun pa lang, malaki na ang pagkakaiba ng Pilipinas at ng Canada. No? Halimbawa naman sa economy. Sa economy, iba ang taxation forms o ang taxation format process ng Canada sa Pilipinas. Dito po kasi, basta kumita ka, nagtatax ka. Ganun po ibig sabihin nun. Unless non-profit organization po yung company o yung institution. Sa Pilipinas po, nagtatax, may bracket din parang, kung di ako correct me if I'm wrong, parang nasa less than 200,000, something like that, parang ganon. Hindi ko alam, may bracket po yan sa BIR, no? Iba yung taxation form, no? Dito kasi, halimbawa, mayroong probinsya na nag-i-impose ng taxation ay provincial and federal. Meron namang provincial lang. Sa Pilipinas, ang BIR impose po ito throughout, no? Pero mas excellent po yung tinatawag nating pagkuha ng tax dito sa Canada kumpara sa Pilipinas. May mga tax evasion po ba dito sa Canada? I do not know. But one thing is for sure, hindi gaano na pag-uusapan ang tax evasion dito sa Canada, meaning minimal, limited o kakaunti, marahil hindi ko alam ang gumagawa ng mga problemang ito kung ikukumpara po natin sa Pilipinas. Ngayon naman po sa trabaho, no? Nagkataon na mas maraming trabaho o available na trabaho dito sa Canada kumpara sa Pilipinas. Maraming trabaho sa Pilipinas pero tulad ng binanggit natin, dahil sa laki ng population ng Pilipinas, hindi natutugunan yung trabaho sa atin. Dito naman po, maraming trabaho pero kung idadali natin lahat ng mga Filipino dito, magkukulang at magkukulang din. No? Parang ganon. The same is true kapag nandito ka na, parang ang dami-daming trabaho pero kulang naman ang tao. That's why nagre-require sila o nag-hire sila mula sa ibang bansa. Ngayon, ano po ang ibig sabihin nito? Na talagang kailangan nilang kumuha ng mga workers sa ibang bansa katulad ng Pilipinas. Binibigyan naman natin yung mga information sa inyo at nang makapagtrabaho naman po dito sa Canada. Okay, puntuhan pa natin. Isa pang nakikita natin dito ay na hindi maaari nating ikumpara ang Pilipinas o ibig sabihin hindi natin masasabi na ang Canada ay pinalaking Pilipinas lang, no? Isa pa, yung uri ng pamumuhay dito sa Canada, no? Maraming kababayan natin kung yun ang gusto niyang o ng ilan na makita ng pamumuhay dito talaga ay kakaiba doon sa pamumuhay natin sa Pilipinas. I can say na mas maalwan ang pamumuhay dito sa Canada. Depende po yan, ha. Sabihin ko na naman, ang experience ni Juan ay hindi experience ni Pedro at ang experience ni Pedro ay hindi experience ni Tomas. Magkakaiba po, no? Batay sa nakita natin, mas marami pa rin po yung mga kababayan natin nang sinasabi na mas naging maalwan yung kanilang pamumuhay dito sa Canada kumpara nung nandun sila sa Pilipinas. For instance, yung inflation o yung capacity o yung value po ng pera ay magkaiba. For instance, bibili ka ng isang taling saluyot, no? Ang isang taling saluyot, kung halimbawa, sumweldo ka ng 500. Ang isang tali ng saluyot, sabihin natin, ay 10. Ngayon, dito naman, bumili ka o sumweldo ka ng 100 sa loob ng isang araw. At pagdating na hapon, sumweldo ka, bibili ka ng isang tali ng saluyot. Halimbawa, sabihin mo na $3 o kaya naman $4.
So yung capacity, yung value ng pera ay magkaiba. Naririnig ninyo at nasasabi ninyo na marahil sa mga kababayan natin sinasabi nila, oh, hirap buhay dyan sa Canada. Yes, masasabi mo mahirap ang buhay sa Canada if you are not balancing yung capacity o yung value ng pera o hindi ako sasalita, nagmamarunong na, oh, ganito. Ibig lang sabihin, alam naman natin ito, hindi ba? Halimbawa, yung mga luho natin kung minsan sa katawan, bili dito, bili dyan, bili dito. Kung babawasan natin yon, siguro, mas makakasave tayo. Katulad din po dyan sa Pilipinas na kung marunong tayong humawak ng pera natin, ay makakasave din po tayo ng pera natin. No? Ang pagkakaiba nga lang, sabihin natin na kaya mong bumili ng mga luho sa katawan pagdating dito sa Canada. Gayon din po sa Pilipinas. Ngayon sabi ko nga, yung capacity, yung value ng pera ay magkaiba. No? Kaya sinasabi ng ilan na mas madali ang buhay sa Canada, mas mahirap ang buhay sa Canada. Again, depende po yan sa mga taong nakararanas. But, I can say na mas naging maalwan ang buhay ng mas maraming Filipino dito sa Canada. No? Yung iba, nakakaranas sila kasi baka maraming factor, hindi natin alam. So, kung titingnan natin mabuti, hindi natin po pwedeng sabihin na ang Canada ay parang pinalaking Pilipinas lamang. No? Hindi ko na ididig pa yung mga komento doon, mga sinabi doon na ang Canada nga ay pinalaking Pilipinas lamang. Ibang-iba, no? Halimbawa, sabihin natin yung sa schooling ng mga bata, sabi natin free education. Yes, free education po dito, pero nanggagaling sa tax natin, no? Sa Pilipinas, free education, nanggagaling din po sa tax natin yan. Pero ang katotohanan niyan ay mas marami pa rin yung hindi nakakapag-aral o tapos ng pag-aaral, dala po ng kahirapan o kakulangan sa salapi. Yan po ang katotohanan. Dito po sa Canada, mas malaki yung porsyento na tinatawag nating literacy rate kasi kayang-kayang sustentuhan ng gobyerno hanggang sa mga ginagamit sa classroom. Na titignan naman natin sa Pilipinas na medyo nagkukulang at yung mga teacher nga natin kuminsan pa ang nagpo-provide. So, sad to say. No? So, may magagandang aspeto ang Pilipinas, may mga pangit din. May magagandang aspeto ang Canada, may pangit din. Depende na lamang po kung paano nyo tatanggapin yung positibo at negatibo doon sa bansa na yon o sa mga pinag-uusapan natin. Pero at the end of the story ay hindi natin po pwedeng sabihin na ang Canada ay parang pinalaking Pilipinas lang. Hindi rin natin po pwedeng sabihin na ang Singapore ay parang Pilipinas. Hindi rin natin po pwedeng sabihin ng Amerika ay parang Canada at ang Canada ay parang Amerika. Totally different. Mayroon silang mga unique na mga identities na kung ikaw ay darating dito balang araw, ikaw ang mag-a-adapt. No? It's not Canada who will going to adapt unto you, but it's you who will going to adapt. No? For instance, sa ngayon, let's say, kape, no? Naalala ko yung kape. Ang kape, pag pumunta ka sa Starbucks or napakamahal, hindi, sa totoo lang, manghihinayang kang bumili. Yung bibili mo ng kape, na katulad ito, this only some dollar something. Ang kinakain ko naman ngayon, isang donut, dollar something. So, in just like $3-4, meron akong merienda, no? Pero sa Pilipinas, kung sahod mo sa isang araw ay 500, bibili ka ng isang latte na small na Starbucks or Tim Hortons, abot ka ng ₱100. Plus yung donut mo, magkano yun? So, bawas na yung 500 piso na sahod mo na imbis na pambili mo ng ulam mo. Something like that. Magkaiba. Kasi yung value, kakayahan ng pera natin dito sa Canada, kaya-kayang bumili ng murang kape at murang donut. Samantalang sa Pilipinas, medyo mas mahihirapan tayo kasi yung inflation ng pera o yung kakayahan ng pera na bumili ay mahirap o kaya naman ay nahihirapan. Yung capacity ng pera o yung value ng pera ay hindi pumapantay, hindi umaakma doon sa value ng tinatawag nating produkto. So, magkaiba po yun. No? Kaya, kayo, ng mga nag-a-apply papunta dito sa Canada, parating dito sa Canada, do not expect na parang Pilipinas lang yan, parang Amerika lang yan, parang UK lang yan kung nanggaling kayo doon, parang Australia lang yan, parang nanggaling. Iba po. Magkaiba. No? May mga aspeto siguro ng mga
nasasabi natin na may pagkakahalintulad. Pero most probably, malaki ang pagkakaiba. Do not expect na ang Canada, sabi ko nga, ay madaling i-adapt batay although depende na sa iyo, no? Batay sa kagustuhan mo lang, no? Maraming pagbabago pag nakarating na po kayo dito. Kaya sinasabi nila, yung mga taga-Canada, nakarating lang ng Canada, kuripot na. Yung nakarating ng Canada, ganito na. Yung mayabang na, something like that. Siguro yung iba, pero hindi natin alam, no? Depende po sa tao yan, no? Kaya huwag po kayo madi-discourage na kahit na ano ang, kung talagang dream ninyo na makarating ng Canada, dalhin po ninyo yan sa pangarap ninyo, no? At always rely sa sinasabi ng mga institusyon, government, private institutions, kung ano ang sinasabi nila. Tingnan po natin, pag-aralan po natin mabuti yan. Hindi ko sinasabing paniwalaan nyo God, but pag-aralan nyo pong mabuti, no? Kahit saang aspeto pa po ninyo tingnan, you have to make a research kung saan po kayo pupunta, no? So, sabi ko nga, magkaiba ang Canada, pero nasa pananaw nyo na po kung tatanggapin niyo yung aking pananaw o pananaw ng iba, o kaya naman magre-research kayo ng para sa inyo. Maraming salamat po at kita-kita po tayo sa mga susunod na vlog. Hanggang sa muli po.